Alam niyo, ang ating Diyos ay patuloy hong kumikilos ho sa ating mga buhay. Amen? At tayo pong lahat ay nagtitiwala ho na lagi siyang may ginagawang mabuti sa ating mga buhay. Amen? Alam ko na marami po sa atin sa panahong ito na may mga pangangailangan, may mga panalangin. Tayo po'y magtiwala lamang sa Diyos. Amen? Because our Lord is alive. Ang Diyos po natin ay buhay. At hindi lang buhay, kundi makapangyarihan po siya. Amen? So, ngayon pong umaga, nais koong ipagpatuloy ho natin ang ating mga pag-aaral tungkol ho sa mismong mga aral at turo na nanggaling sa bibig ng ating Panginoon. Amen? Kaya doon ho tayo nakatuon. Yung mismong galing sa salita ni Jesus. Hindi sulat ni Pablo, hindi sulat ni Juan, ni Santiago. Not the books or written by all the apostles, but mismo sa bibig ng Panginoon na inirecord ho sa Ebanghelyo. Amen? At alam ko, nung nakaraan, may natutunan ho tayo na yung communion ho natin ay napaka-halaga pala, Kasi hindi lamang natin inaalala si Jesus, kundi ipinapahayag natin yung mga pagpapala ho, nakalakip ng ginawa ni Jesus sa ating lahat. Amen? So it's called the cup of blessing. Yun ho yung isang bagay na dapat niyong maintindihan. Na kay Jesus po, sabi niya, ako'y nagpunta sa lupa, hindi upang kayo pahirapan. Amen? Kundi upang bigyan mo tayo ng buhay na sabi nga, masagana. The life that God wants for all of us. Yung buhay na nais ng Diyos para sa ating lahat. Kaya lamang, di ba, marami ho sa atin, dahil kulang ho tayo sa pagkaintindi, sa pag-aaral ho ng mga salita ni Jesus, ay hindi ho natin mapakinabangan yung mga turo niya na nagbibigay ho sa atin ng buhay. Amen? So ngayong umaga, gusto ko ipagpatuloy ho yung isa ho sa mga katotohanan na dapat po maintindihan natin. Ito ho yung issue tungkol sa pagiging asin ng lupa at ilaw ho ng sanlibutan, the light. At alam ko ho na itong mga bagay na ito ay minsan hindi ho natin to masyado ina-apply sa buhay natin kasi ang approach natin masyadong religious o masyadong spiritual. Pero ito po yung mga katotohanan na dapat ho nating maintindihan kasi mapapakinabangan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen? Alam niyo ho, dito po sa binasa ng ating kapatid sa aklat ng Mateo, ay meron hong bagay na dapat hong maintindihan natin lahat. Kasi ang issue dito, ano ba ang kahulugan ng isang tunay na tagasunod ni Jesus? What does it mean to be a true follower of the Lord Jesus Christ? Sino mo magsasabi dito? Siya'y tagasunod ng Panginoon. Kasi ng totoo, nandito ho tayong lahat dahil ho kay Jesus. The reason nagkakatipon-tipon tayo dahil sa Kanya. Amen? Ang sinusundan ng isang mananampalataya ay hindi relihiyon, hindi sekta. Kasi kung susundan lang ho natin ang relihiyon, sekta, tao, paano kung magkagulo yan? Di ba? Paano kung magkulang yan? Paano kung magkamali yan? Alam niyo, sa totoo lang si Jesus Christ never made a mistake. Kahit minsan ang Panginoon ay hindi nagkamali. Hindi ho siya nagkulang. Amen? Ang tao ho ay magkukulang. Ang mga pastor, ministro, di ba? Magkukulang. Pero ang ating Panginoon ay ganap. Hindi siya kailanman nagkamali, hindi kailanman nagkulang. Amen? So ang tanong dito, kapatid, ano ba ang kaibahan na isang pagiging relihiyosong Kristiyano at isang tunay na tagasunod ni Kristo?
Kaya nga maraming nate-turn off di ba? Maraming nate-turn off sa Kristyanismo kasi ang gulo-gulo di ba? Minsan, kabalintunaan, di ba? Iba yung sinasabi ng Biblia sa ipinamumuhay natin. Ito talaga ang isang katotohanan na dapat harapin natin. What does it mean to be a true follower of Christ? Amen? So ngayong umaga gusto kong pag-usapan natin itong lahat. Kasi ito po ay batay sa binasa ng ating kapatid sa Ebanghelyo ni San Mateo. The Gospel according to Matthew. Makikita ho natin in chapter 5 verse 13, gusto ko lang basahin ito, kasi meron ho ditong nakakaintrigang salita ang ating Panginoon. Amen? Ito hong Mateo 5, verse 13 makikita ho natin na ito po ay bahagi. Kasi gusto ko kayong bigyan ng background. Matthew chapter 5 is part of the sermon of the Lord Jesus Christ on the mountain. Ito yung sikat na Sermon on the Mount. Amen? At yung Sermon on the Mount, nagsimula sa chapter 5, natapos sa chapter 7. Mahaba po yung turo ni Kristo. Kasi iba, binabasa lang yung simula ng chapter 5, verse 1 hanggang verse 12. Na yun na yung Sermon on the Mount. Hindi po. Ang Sermon on the Mount, pag binasa nyo ang Ebanghelyo, ito'y nagsisimula sa Kapitulo 5 hanggang Kapitulo 7. Anong ginawa ni Lord doon? Pag binasa niyo yung Matthew chapter 5 to 7, ang ginawa po ni Jesus ay binigyan niya ng pundasyon. Ang alino? Ang kanyang pangangaral. Tungkol saan? Sa kaharian ng Diyos. Si Kristo ang pinangaral, hindi ho para magbalik loob sila sa Judaismo. Kasi si Lord, pinanganak ho si Lord, na nandun na yung Judaismo. Diba? Kaya nga siya tinuli, diba? Nung isa'y 8 araw pa lamang, at dinala siya sa templo para ialay doon sa templo sa Jerusalem. When Jesus preached, ipinangaral niya alin? Ang paghahari ng Diyos. The kingdom of God. Alam niyo itong pangangaral ni Kristo ay hindi nakapokus sa panlabas na mga tradisyon, panlabas na mga panuntunan, panlabas na mga practices ng kanilang relihiyong Judaismo. Kaya nga si Jesus ay kinamuhian ng mga religious leader. Amen po? Anong focus ni Lord? Ang focus ng ating Panginoon, alam niyo kung ano? Yung kalagayan ng puso ng mga tao na nagsasabing nananampalataya sa Diyos. So the Lord was teaching His disciples not about external practices, kundi saan? Sa kalagayan ng ating mga puso. Tatanungin ko kayo, bakit si Jesus ay nakafocus sa puso ng mga tao? Hindi sa panlabas na anyo. Kasi pag-aaralan po natin to, makikita nyo dyan, binatikos niya yung mga pagsunod ng mga Hudyo sa kautusan. Bakit nakapokus si Lord sa puso ng mga tao? Bakit to? Meron kayong opinion dyan? Sige na. Anong tingin nyo? Why does the Lord focus on the heart instead of focusing on the religious practices? Bakit siya sa puso nakatingin? Bakit yun ang inaatake niya, yung kalagayan ng mga sumusunod sa kanya? Bakit to? Dahil mahal niya tayo. Ano pa? Nananahan. Ano pa? Ano ba problema ng tao? Alam niyo kung ano? Mahal niya tayo. Yes. Pero bakit sa puso siya nakatingin? Bakit? Tama naman yung kanilang reliyon. Alam niyo kung meron tamang reliyon, yun ang pinakamalapit yung Judaismo Di ba? Kasi yun ang tinatag ni Moses. Di ba? Galing kay Abraham, andun yung sila David, mga propeta. Sila Jeremiah, Isaiah. All of them are under Judaism. But when the Lord came out, inatake niya agad yung practices ng mga Judaismo. Bakit?
Sino may opinion sa likod? Ha? Yung nakatingin. Yung iba, ayaw nang tumingin sa akin eh. Ha? May idea kayo, bakit sa puso si Lord nakatingin? Bakit yun ang gusto niyang idiin sa kanyang pangangaral? Alam mo bakit? Ito isang opinion ko lang. Kasi, simple lang eh. Ang tao, plastic. Pwede mong pagtakpan. Di ba? Yung relasyon mo sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging relihiyoso. Kaya nga sabi ni Kristo eh, di ba? Nananalangin kayo, tumatawa, pero yung puso nyo malayo sa akin. Your heart is far from me. Aray. Di ba? Lahat tayo nakaupo dito, dumadalo tayo sa gawain. But do you realize, ito pa isang nakakatakot. Kasi ang Diyos, hindi nakatingin sa panlabas na anyo. Saan nakatingin ng Diyos? Sa puso nating lahat. Hello? God looks at our heart. Kaya nga sa kawain ng Diyos, walang pataasan eh. Tayo pong lahat ay pantay-pantay sa Panginoon eh. Kasi ang tinitingnan niya lang, hindi niya tinitingnan yung pinag-aralan mo, hindi niya tinitingnan kung maganda ka, hindi niya tinitingnan kung mayaman ka, mahirap ka, marunong ka, o hindi tinitingnan ng Diyos yun. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso ng bawat isa. Amen? O, ano panday lang? Bakit pinagdidiinan ni Lord ang puso? Binigyan ko na kayo ng clue. Di ba? Ang Diyos nakatingin sa puso. Bakit to? Alam yung bakit? Kasi di ba, walang nakatago sa mata ng Diyos. Tama? Ito malungkot. Isang araw, haharap tayo sa Kanya. Sooner or later, haharap tayo sa Diyos. Para ano? Para ipagsulit yung alin? Yung buhay na ipinahiram niya sa ating lahat. At alam niyo, yung buhay na ipinahiram niya, hindi yun excess ng Diyos. Hindi. Yun ay bahagi ng Kanya. Na-realize niyo po ito? Yung buhay mong taglay ngayon, hindi yan yung buhay na pwede ipamigay lang ng Diyos kasi sobra sa Kanya. Hindi. It is part of Him. Kaya nga pag namatay tayo, yung espiritu natin, that life itself babalik sa Diyos. Amen? Kasi yung buhay na yan, pinahiram sa'yo. Sino pong masaya, buhay pa siya? Alam nyo, ang dami-dami nating napagtotoonan. Ang problema sa tao, nakatingin tayo, nakatuon tayo sa panlabas. Nakakalimutan natin na merong Diyos na meron tayong pananagutan. Merong Diyos na haharapin ng bawat isa sa atin. Hello? Sino po na-realize to? Kaya pala si Lord, puro puso ang tinutuon niya. Kasi gusto niya na pag humarap tayo sa Diyos, makapasok tayo sa Kanyang kaharian. Mga kapatid, nakakalungkot po ito. Ano man ang relihiyon mo, gaano ka mang karelihiyoso, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung ang puso mo ay hindi tama sa Kanya. May naintindihan ngayon? Okay. Ngayon, yung Sermon on the Mount, binanggit niya yung Beatitudes. Beatitudes. Di ba? Pinagpala ang mapagpakumbaba. Di ba? Mapalad daw yung humble kasi itataas yun. Mapalad yung tagagawa ng kapayapaan. Blessed are the peacemakers. Di ba? Puro blessedness. Yung magagandang katangian. Alam nyo, na-imagine ko nung tinuturo ito ni Kristo yung Beatitudes, siguro yung mga alagad nakadilat yung mga mata. Alam nyo bakit? Alam nyo bakit nakadilat yung mga mata nila Pedro, nila Juan, nila Santiago?
Bakit nakadilat mga mata nila? Ano yung bakit? Yung binabanggit ni Kristo, mapalad ito, mapalad ito, mapalad ito. Lahat ito magagandang katangian. Bakit kaya nakadilat sila Pedro? Ano yung bakit? Kasi nung pinili niya ang mga alagad niya, hindi niya pinili yung mga mababait. Hindi niya pinili yung magagaling. Hindi niya pinili yung mga sikat, yung mga love ng mga tao. Di ba? Pinili niya yung mga halos hindi kilalanin ng komunidad. Kaya nga si Pedro, nung tinawag ni Lord, di ba, sabi niya kay Pedro, halika Pedro, iwan mo na yung pamamalakaya mo. Sabi niya, hindi na isda ulihin mo, tao na. Di ba si Peter napaluhod, sabi niya, Panginoon, lumayo ka sa akin, makasalanan ako. Di ba? Hello? Mga kapatid, sila Pedro, siguro nung binabanggit yung Beatitudes, ang ganda ng sermon. Kaya lang, kaya ko bang gawin yan? Hello? Sinakapakinig na ng Beatitudes. Di ba nabasa natin yung Beatitudes? Amen? Ang ganda ng Beatitudes eh. Pero ang tanong, kaya mo ba yon? O wag din kaya, nagagawa mo ba? Hello? Amen? Alam niyo, minsan ang problema nating mga Kristiyano, ayaw nating, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Ang salita ng Diyos parang salamin. Salamin ito ng ating mga sarili sa liwanag ng pananaw at paningin ng ating Diyos. Amen? Amen po? So, dito ma-imagine ko yung mga alagad, Brad, siguro kulang na sabihin ni Peter, Lord, ang ganda-ganda niyan, pero masusunod ba yan? Magagawa ba namin yan? How can we do it? How can be a peacemaker? Yun lang pagiging peacemaker eh. Yung pagiging, si St. Francis of Assisi, ganda gumawa niyan eh. Sabi niya, make me a channel of your peace. Ang tanong, ngayon sa panahon natin, wala na yatang peacemaker. Yung iba, gatong eh. Di ba? Yung bang tao ngayon, parang gusto ngayon, away. Kaya pag nakikita ko yung mga Facebook, mga ganyan, ang nakikita ko yung mga pinopost, puro away, gulo, nakakakilabot nga yung pagmumura, mula sa matanda hanggang bata, tapos yung mga tao tuwan-tuwa. Yung tao ngayon, pansinin nyo, masyado mainitin, wala na ngayon yung peacemaker. Hello? Mga kapatid, ito kaya kung kinikwento to sa inyo, nakaka-intriga. Kasi nung sinabi niya yung Beatitudes, sinundan niya ito ng verse 13. Ano sabi niya sa mga alagad? Kayo! Sino kausap niya? Mga alagad. Mga tagasunod niya. Kayo, ang asin ng lupa. You are the salt of the earth. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng tao. Lalo sigurong nalito yung mga alagad. Sipin mo si Pedro nandun, alam nyo, di ba si Pedro nga, si Kristo nga, yung huling mga oras niya, di ba, nung siya uhulihin, sa init ng ulo ni Pedro, meron siyang itak. Amen. Buti na lang, itak yung dala eh. Ang problema kung panaksak eh. Itak ang dala. Eh siyempre, pag itak, ibibigwas mo. Binigwasan niya yung humuli kay Kristo. Tanggal yung tenga. Di ba? Uminit yung ulo eh. Hindi, Lord. Kasi sabi niya, Lord, basta dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Ganun eh. Over my dead body, pinanindigan ni Peter. He was not a good man. He was a violent man. Amen po? Pero, narinig niya, kayo ang asin ng lupa. Siguro na-shock sila. Halimbawa, si Lord, nabasa niyo to. Sabi ni Lord, ikaw ang asin ng lupa. Anong reaction mo? Di ba mag-iisip ka? Totoo, Lord. Kilala mo sarili mo eh. Hello? Amen? Tsaka ba't naman sa asin mo pa ikukumpara?
Para bang kulang lang sabihin, ikaw ang ampalaya ng hardin. Di ba? Ikaw ang asin ng lupa. You are the salt of the earth. Alam niyo si Kristo, ang maganda ko kay Kristo, kapag siya nagbibigay ng mga turo sa tao, ginagawa niya itong napakasimple na maintindihan. Hindi kagaya ng mga tagapagturo, di ba minsan natin tayong Bible study, dito ka na nga, pag uwi mo, mas nalilito ka pa. Di ba? Tuliro ka na nga, dumalo ka sa gawan, pag uwi mo, mas tuliro ka. Hindi mo kay Kristo. Ang dala niya ay simpleng pag-aaral upang maunawaan nating lahat. Amen? Amen po? Okay. Tungkol dito sa asin. Gusto ko lang daanan ito. Ano ba ang asin? Teka lang, huwag muna. Sino alam dito kung ano asin? Palagay ko naman, lahat tayo alam natin ang asin. Di ba? Amen? Alam niyo ho, gusto kong ipakita lang sa inyo, hindi ko ito masyado pagtotoonan. Sige, what is salt? Yung salto ay kombinasyon ng natural elements. Hindi po ito gawa ng kung ano, kundi isang natural element na sodium at chloride. Di ba? Pag ang sodium at chloride nagsama, nagiging asin. Ano yung asin, no? Ay importante sa buhay dito sa ibabaw ng mundo. Bakit? 4 ang gamit nito pagkain. Sa pagkain, nagbibigay ito ng lasa. Hindi nyo ba naisip, yung asin, kahit konti lang, napapasarap niya yung ulam? Ito lang, sino gusto dito kumain ng mangga na walang asin? Di ba? Di ba? Ako nga nakakita, may kumakain ng pakwan, nilalagyan pa ng asin Yung pinya, di ba? Amen? Anong ginagawa ng asin? Nagpapasarap ng lasa. Kahit na maalat siya, konti lang, sumasarap. Di ba? Ang asin ho, nagpe-preserve ng pagkain. Tama? Amen? Ang asin ho, ay ginagamit sa pagpo-process ng iba pang mga pagkain. Ang asin ho, hindi lang sa pagkain, biological. Alam niyo bakit? Tayo pong mga tao ay compose ng likido. Alam niyo, ang asin ho ang nagme-maintain ng fluid balance natin. Di ba? Yung asin ho, pag hindi yan tama, nagkakaroon ng problema. Alam niyo kung ano? Yung nerves natin. Yung muscles mo. Yung asino ang nagpapamaintain ng nervous system natin na yan pumipitik. May neurons yan, gumagalaw yan. At saka yung muscles natin. Alam nyo rin, yung asinho, ginagamit yan sa water purification. Sino may mga water purification, yung nag-filter? May asin. Talaga, oho. Kasi ang asin tumutulong mo sa pag-water treat. Ginagamit ang asin sa pagdidrill ng langis. Alam niyo ba yon? Yung oil drilling, ang asino ginagamit sa metal processing. Lalo na yung aluminum, may asino yan, kaya naayos yan, nabubuo yung metal Ang asino ginagamit sa goma. Yung nagmamanufacture, kumuha ka ng goma, yung sapal ng rubber tree, ginagawa kong rubber, nilalagyan mo yung asin para maging pliable. Ang asino ay ginagamit sa medical. Yan, alam yan na marami. Yung asino ay, subukan niyo asin, di ba? Panglinis yan Antiseptic yan. Amen? Panglinis siya. Electrolyte. Sino dito pag nag-LBM ka? Umiinom ka ng electrolyte. Asin ho yun Kasing asin umahawak ko yan ng tubig para hindi maubos yung asin, yung tubig sa katawan mo. Hindi ka ma-dehydrate. Alam niyo ba, pag low blood ka, ang asin ginagamit para tumaas yung blood pressure mo. Kaya nga yung mga may high blood, wag masyadong asin. Di ba? Amen? Alam niyo po yung asin, nagtitreat ho yan ng shock. Kaya ho yung asin, ito yung asin. Alam niyo may asin, 2 pinagkukunan, sa tubig, dagat, at sa kuweba. Sa Pilipinas, walang kinukuha sa kuweba. Ewan kung meron ba dito yan? Alam niyo yung Himalayan salt? Niloloko tayo nun. Yung Himalayan salt, hindi ho sa Himalaya. Sa Pakistan yun. Ba't brand Himalayan? Kasi bibili ka ba kung Pakistan salt? Diba? Hindi. Himalayan, kulay pink. Yun ay kinukuha sa kuweba. Sa totoo lang ho. Kaya yung Himalayan salt, mahal Sa Mountain Province, nung pumunta ako dyan, napakamahal ng asin dyan. Sinakakit na ng Mountain Province. Kasi naman, Baguio lang ang pinupuntahan nyo Ako, hindi ko Baguio inabot ko. Inabot ko yung
Nakakatakot na yung daan. Yung may dala kaming pickup, di ko alam kung mahuhulog kami sa bangin eh. Kasi yung kitid tsaka pataas. Kung hindi four-wheel drive yung dala mo, baka mahirapan ka. Alam niyo yung mga igurot, yung sa Mountain Province, mga katutubo nating kababayan, karamihan ng sakit nila doon, alam niyo kung ano? Goiter. Bakit? Ha? Kulang sa asin. Kaya nga yung kanyaw nila doon, naka-attend na kayo ng kanyaw? Nakakain na kayo yung nililitsyon nila? Ay naku, hindi masarap. Ano yung bakit? Walang asin. Ang taba. Nakakain na kayo na yung kanyaw. Ang sarap ng tingnan eh. Masarap yung litsyon dito sa Bulacan, di ba? Kaysa doon sa... Walang asin. Mga kapatid, ang asin no ay napaka-importante. Ngayon, tanong, nung panahon ni Kristo, bakit naman asin ang ginawa? Ibig mo sabihin, nung panahon ni Lord, may asin na? Oo naman. Amen? May asin na nung panahon ni Jesus. Bakit niya ginamit ang asin? Alam yung bakit? Kasi nung panahon ni Kristo, ang asin ay napaka-importante. Bibihira ang marunong gumawa ng asin. Dito ba sa Bulacan may gumagawa ng asin? Wala. Nung bata pa kami, wala pa yung Cavitex. Pag pupunta ka ng Cavite, andyan yung Lido Beach. Ba't nakatingin ka? Hindi yung inaabot yun. Bata pa kayo eh. Nung panahon, wala pang Cavitex. Andyan yung asinan sa tabing dagat. Amen po? At alam nyo, kay Kristo, nung panahon nila, importante ang asin. Ano yung bakit? Yung asin sa kanila, ginagawang pambayad ng... Sino gusto dito magtrabaho? Pagkatapos magtrabaho 8 oras, babayad ko sa iyo asin. Ha? Huwag naman. Diba? Kasi nung panahon nila Kristo, yung asin ay napakalaga. Meron tribo sa Africa, yung ginto nila, ipinapalit nila ng asin. Naghahanap nga ako, may ganun eh. Papalit yung ginto sa asin. Sa Africa, meron nung panahon nila Jesus. During that time. At nung panahon nila Kristo po, yung Italia may tinatawag po doon Via Salaria. Yung Via Salaria yun yung tinatawag na daan papunta sa Italy, dinadaan doon yung asin na binibili nila ng bansa nila. Kaya tinawag na Salaria. Ito malupit. Ang pinasisweldo sa mga tao doon, dahil daanan yun ng asin, hindi na pera, kundi asin. Kaya doon nakuha yung salitang salary. Doon nakuha yung salitang sweldo. Salaria. Doon ang salary. Kaya yung pansweldo sa mga sundalo noon ay asin. So yung salitang salary, ang pinagmulan pala noon ay asin. At nung panahon ni Kristo ang asin ay ginagawa sa kasunduan. Alam niyo pag may nagkasundo ang pamilya, nung panahon nila Jesus, tribo, nagkakasunduan sila, andyan ang asin. Bakit? Kasi pagkatapos sila magkasunduan, magsasalo-salo sila ng masarap na pagkain. Siyempre na merong asin. Amen? So, ang tawag dito, salt covenant. In fact, ang templo, alam niyo ang templo nakalagay yan sa Numbers 18 to 19. Lahat ng mga inaalay sa templo noon, nung panahon nila Kristo, yung mga sinusunog, lalo na natupa, na kinakain ng mga saserdote. Yung mga saserdote noon, walang sweldo. Yung mga priest, walang sweldo. Pero sila, libre lodging, libre pagkain. Kasi lahat ng inaalay doon, na sobra, sabi ng Diyos, kakainin ninyo. Kaya hindi naubusan ng pagkain yung mga saserdote. At lahat ng inaalay nila doon na sinusunog, nilalagyan ng asin. That's how important salt is. At ano yun ng panahon nila Jesus? Yung mga batang bagong panganak, sino dito kumadrona? Wala. Sa kanila, nung mga bagong panganak na bata, nilolosyonan ng asin. Kasi konti tubig eh. Bihirang tubig sa Middle East eh. So yung asin, nirarab nila sa katawan ng mga bata. Para ano? Para malinis sila, ma-purify sila. At the same time, antiseptic eh. Di ba? Amen? So, yan ang panahon ni Kristo. Okay, binigyan ko kayo ng idea tungkol sa asin. And balik tayo sa Mateo 5:13.
Ang sabi ni Lord, kayo ang asin ng lupa. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Ha? Bakit niya tinawag ang mga alagad niya na asin ng lupa? Ito hindi sa lahat ng tao. Sinabi ni Lord, mga kapatid, pasensya na. Itong turong ito, nung sinabi niya kayo ang asin ng lupa, ang kausap niya, ang pinagtutukuyan niya sino? Ang mga tagasunod niya. Amen? So yung salt of the earth is not anybody, but only those who follow the Lord. Amen? Sino po dito sumusunod kay Kristo? Kayo ang asin ng lupa. Pwede ba kausapin mo yung katabi mo? Sabi mo, kapatid, ikaw ang asin ng lupa. Amen? Alam ng mga alagad kung ano yung asin ng lupa eh. Ngayon, sinabi ba dito kapatid, kasi may mga turo, brother, sister, maging asin ka ng lupa. Be a salt of the earth. Pagsikapan mong maging asin ng lupa, pagtrabahuan mong maging asin ng lupa, mag-practice kang maging asin ng lupa, yun ba ang tinuro ni Jesus? Ha? Yun ba tinuro ni Lord? Ha? Magsikap kang maging asin ng lupa? Do your best to be salt? Improve yourself to become salt? Work out to become salt? Do something to become salt of the earth? Yung ba tinuro ni Lord? Anong tinuro ni Lord? Hindi. Sabi niya, kayo, ikaw, ang asin ng lupa. Ano ibig sabihin nito? It is not about how they become salt. Hindi ito tungkol sa kung paano sila magiging asin. Ito kapatid ay tungkol ho sa kung ano ang pagtingin ni Jesus sa mga sumusunod sa Kanya. It talks about how the Lord sees us. Amen? Hindi ito tungkol sa pagtingin ng tao sa iyo. Ito ay ang pagtingin ng Diyos sa iyo. Sa ayaw at sa gusto mo, kung hindi man nag-agree yung katabi mo, o kapitbahay mo, nanay mo, tatay mo, kaibigan mo, kapag ikaw ay sumusunod kay Kristo, iba man ang pagtingin sa ng tao, kay Jesus, ang tingin niya sa iyo ay asin ng lupa. You are the salt. Kahit sabihin ng kapitbahay mo, basura ka. Wala kang kwenta. Hindi yon ang pagtingin ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. May naintindihan kayo? Ang issue dito, kung ikaw ay talagang sumusunod kay Jesus. Kasi kung sumusunod ka kay Jesus, regardless, ano sa totoo lang, hindi na baling ang tingin sa akin ng tao ay basura. Ang mahalaga, ang tingin ni Lord sa akin, ako ay asin ng lupa. Importante, mahalaga. Ano nyo? Minsan kasi yung mga religious teachings, binabago natin eh. Ang lino ng sinabi ni Kristo, kayo ang asin ng lupa. Period. That's how the Lord looks at us. In the eyes of the Lord, we are the salt of the earth. Amen? Yan, ganyan niya tayo itrato. Ganyan niya tayo tingnan. You are a salt of the earth. Wala ka mang kwenta, sabi nila. Wala ka mang silbi, sabi nila. Sa Diyos, hindi. Ikaw ay importante. You mean something to the Lord. Amen? Hindi ba kayo ma-encourage doon? Sa totoo lang. Bakit? Kasi yung pagtingin sa'yo ng kapwa mo, hindi naman makakatulong sa buhay mo yun eh. It will not change your life. Amen? Pero yung pagtingin ng Diyos sa buhay mo, it can mean everything to you. Amen? Bakit? Sapagkat ang Diyos ay may kakayahang baguhin ang lahat. Kaya kanyang abutin, kaya kanyang pagpalait, kaya kanyang bigyan ng direksyon. Ang mahalaga sa Panginoon, kapag pala ikaw ay tagasunod ni Kristo, you mean something to the Lord.
Amen? Hindi mo man ito magets. Ito yung totoo. Kapatid, whether you believe it or not, when you follow the Lord, you are the salt of the earth. Amen? Amen? Bakit? May nangyayari kasi. Kapag ikaw ay sumunod kay Kristo, may nangyayari sa buhay mo. Ano nangyayari? Nagbabago ho yung ating identity kapag tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Kaya pala sabi ni Lord, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Apart from me, you can do nothing. As if sinasabi, kung hiwalay kayo sa akin, walang kwenta. Pero kung kayo'y nasa akin, okay. Amen? Amen? Okay. Paano mo patutunayan, Brad, yan? May nagbago sa buhay mo. Kaya pala, kung ako'y naging mananampalataya 40 years ago. 40 years, in 1982. Mahigit, di ba? Mula nung nakakilala ko kay Kristo, nagbago yung aking pananaw. Mula sa madilim na background, na mundong ginagalawan ko. I was down and out, bagsak ang buhay ko. Oo, totoo yun. Ang background ko hindi maganda, madilim ang mundong kinasasadlakan ko, hindi maganda. Buti nga dito, tahimik eh. Yung pinagmulan ko sampalok, magulo. In fact, marami na doon mga kababata ko, nangamatay na, yung pa rin sila. Iba namatay ng adik, namatay ng walang kako. Kasi yun ang kinalakihan ko eh. But when I came to the Lord, something happened to me. May nagbago. At salamat na lang sa Diyos, na kagaya nyo, nakakadalo ko ng gawain, natuto ko, narinig ko yung mga salita ng Panginoon. Amen? Alam nyo, sabi nila, Brad, yung buhay boring. Yung buhay Kristiyano boring, hindi ho totoo yun. Ang boring kung hindi ka magbabago. Amen? Pero kung ikaw ay magiging mananampalataya ni Kristo, may magbabago. Bakit? Tingnan nyo, 2 Korinto, 5. Nakita niyo yan? Kaya, ang sino man na nakipag-isa. So, hindi lang yung nagkaroon ka ng, ako Brad, Christian ako eh. Ang issue dyan, Christian ka nga, ang tanong, nakipag-isa ka ba sa Kanya? Is Jesus part of your life? And your life is part of the Lord. Have you given your life to the Lord? And is the Lord part of your life? Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas, masdan ninyo, ang lahat ay naging bago. Lahat ng ito ay mula sa Diyos. Nakita nyo? Wala akong ginawa. Ang Diyos ang may ginawa. Amen? Ang lahat ng ito ay mula sa Diyos at sa pamamagitan ni Kristo ay pinagkasundo tayo ng Diyos sa Kanyang sarili. Alam niyo, pinakamaganda? Hindi na natin kaaway ang Panginoon. Tayo yung nakipagkasundo na sa Kanya. Hello? Hindi na baling hindi ko kakampi yung pinakamtigasing tao doon sa lugar namin. Hindi na baling hindi ko kakampi mga generals o mga sikat na politiko, yung mga kilalang tao. Ang importante, kakampi ko ang Panginoon. Amen? Sabi niya, pinagkasundo tayo ng Diyos sa Kanyang sarili at siyang nagbigay sa amin ng paglilingkod tungo sa pakikipagkasundo. Yun naman ang ministry ng gawain eh. Ang trabaho po namin, kung trabaho man ito, kasi hindi naman ito trabaho, ito yung bukasyon eh. Di ba? Ginagawa ko ito dahil sa aking pananampalataya sa Kanya. Ang aking layunin ay makipagkasundo tayo sa Diyos. Yun ang pinakamahalaga. Kasi alam yung bakit? Imagine niyo, kung ikaw ay mamamatay na hindi nakipagkasundo sa Diyos, palagay mo, pupunta ka langit? Ha? Hello? Amen? Ito yung sinabi ni Lord. Ang sino mang na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Yan yung sinabi ni Kristo. Malibang ang tao ipanganak na muli, hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos. Unless a man be born again. Paano? Magme-member ako? Hindi. May mangyayari sa'yo.
Yung luma mo, mapapalitan ng bago. Yung espiritu mong patay ay ipapanganak muli sa harapan ng Panginoon. Paano? Nung ako'y natutong magsisi ng kasalanan ko, inamin ko na sinabi ng Bible, Jesus is the only way, the truth, and the life. No man can come to the Father except through Him. Walang pupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Maniwala ko kayo, walang ibang daan. Kahit na yung nagsasabing dating daan, ang daan lamang ay si Jesus. He is the only way. He is my only way to heaven. Amen? Amen? May nangyayari ho, namamatay yung lumang sarili. Yung dating sarili, may nababago eh. Na yung dati mong mga desire, yung dati mong ginagawa, yung dati mong perspective, nababago yan. Lalo na yung pride, nawawala yan. Yung kawalan ng purpose ng buhay. Sino po dito? Alam nyo, nagpapasalamat ako. Kahit na ganito lang tayo, alam natin yung purpose ng buhay natin. Hindi man tayo sumikat, hindi man tayo maging kilala, hindi man tayo maging mayaman, alam natin na itong buhay na ito ay may kahulugan sa harapan ng Diyos. At may kahulugan sa ating mundong ginagalawan. Mga kapatid, tumanggap tayo ng bagong puso kapag tayo na kay Kristo. Tumanggap tayo ng mga bagong pananaw, bagong desire. At ito'y tinutulungan tayo ng ating Panginoon. Paano? Through the Holy Spirit. Nakalagay sa 2 Korinto. Sabi, dahil naalis na ang takip sa ating isipan, yung pala nung wala pa tayo kay Kristo, may takip yung isipan natin. Totoo naman eh. Nung ako wala pa sa Panginoon, ayokong dumalo, ayokong makinig. Pero anong nangyari sa buhay ko? Bagsak ako. At dahil doon, wala na akong mapuntahan maliban lumapit sa Panginoon. Alam niyo ho, nung ako'y lumapit sa Panginoon, natanggal yung takip sa isipan ko. Naintindihan ko. Nakita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa akin, naging buhay ang Diyos. Hindi konsepto, hindi paniniwala lang, kundi isang karanasan na ang Diyos ay buhay. That the Lord is alive. Jesus is alive. Yun ang nagtulak sa akin para lumapit ng lubusan sa Panginoon. Alam niyo, mabigat yung pagsubok ko noon. Yung misis ko, may sakit sa puso yan. Hindi siya magkakaanak. Kasi delikado. May sakit siya sa puso. Wala akong malapitan. Alam niyo, of all places, nung kami dumalo sa gawain, doon ko nakita, nananalangin, Lord, pagaligin mo po yung misis ko. Yun lang ang prayer ko eh. Alam niyo nangyari? Inatake siya. Doon mismo sa gawain. Pero nyo, yun na yung huling atake. Kasi pagkatapos nun, siya po ay gumaling at ngayon, ang amin po, meron na kaming maglilimang apo. 4 ang aming apo, magiging 5 na. Something happened. Why? Kasi naging buhay sa akin na nung ako'y nandun sa lugar na yon, naintindihan ko na si Jesus hindi lang kwento, na si Jesus hindi lang reliyon, hindi lang yung pinapangaral sa mga pulpito, na si Jesus ay totoo. Si Jesus ay buhay. Amen? Nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos. Sino po may mga pangangailangan sa Panginoon? Alam nyo, I do not need to pray for you eh. Kung alam nyo po ito, you can come to the Lord and experience kung makikita mo lang yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi kapangyarihan ng tao. Mga kapatid, pakinggan nyo, wala po akong kapangyarihan. Wala. Yung mga nagsasabi, pagagalingin kita. Hindi yung totoo yun. No one can do it except the Lord. Amen. Kaya yung misis ko, nung nakatake siya, di ba, Lord, di ba? Ay ko, pagaligin mo yung misis ko. Alam niyo, biglang-bigla yung misis ko, sumiskip yung biglang-bigla, gumaan yung pakiramdam niya. At mula nun, kaya nung nakita ko ito, sabi ko, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Ipapamalita ako ito.
Something happened. At sa buhay ko, nabago po ito. Dahil ang sabi ng 2 Korinto 3:18, ang sabi dito, at ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na espiritu, na siyang unti-unting bumabago sa atin. Hello? Ang Holy Spirit binigay ni Lord 2,000 years ago. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik sa langit ang Holy Spirit. Nasaan ang Holy Spirit? Nandito pa sa lupa. Saan siya? Sa mga templo. Wala. Nasaan ang Holy Spirit? Nasa puso ng mga tao. Nino? Mga taong nakipag-isa kay Jesus. Kapatid, kung ano man ang kalagayan mo, makipag-isa ka kay Jesus. Makipag-isa ka sa Kanya. Ang banal na Espiritu ay ipinagkakaloob niya sa ating lahat. Hindi po ako nagbibigay ng Holy Spirit. Ang Diyos ang Holy Spirit nananahan sa puso ng mga taong nakipag-isa kay Kristo. Sino po dito nakipag-isa kay Kristo? Ba't paano yun? Magdesisyon ka. Magdesisyon ka. Magpakumbaba ka sa Diyos. Amen? Amen? Alam nyo, ang dami-dami natin pwede pag-usapan. Pero ang totoo dito, something happened to us. Amen? Ano nangyari? In reality, sabi ni Lord, kayo ang asin ng lupa. Because we have united with Christ, dahil nakipag-isa tayo kay Kristo, ginawa niya tayong asin ng lupa. Amen? Amen? Pero teka, brad, teka. May sinabi si Lord eh. Sabi ni Lord, in verse 13, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung asin ay tumabang. May tanong ako sa inyo. Ang asin ba tumatabang? Pwede bang mawalan ng alat ang asin? Ba tayo mo sagutin? Can the salt lose its flavor? Sinong sabing yes? Sino nagsabing no? Sinong nagsabing hindi ko alam? Mga kapatid, can the salt lose its flavor? The answer is yes. Ano yung bakit? Okay. Okay, ito yung kwa-qualify ko. Yung asin sa kanyang kalagayan, sa totoo lang, yung asin in its purest form, yung asin as is, hindi yan mawawalan ng lasa. Hindi yan mag-expire. Hindi yan mabubulok. Amen? Kung sa kanyang kalagayan. Pero, ayan na, kaya nawawalan ng lasa. Pero kung ang asin, lulusawin mo sa tubig, mas marami ang tubig kaysa asin. Isang balding asin sa isang swimming pool na tubig. Diba? Alam nyo, pag nag-evaporate yung tubig, may iwan doon residue, wala nang lasa yun. Actually, ano na lang impurities eh. Yung asin, sumama na sa tubig. Amen? Ang asin, nawawalan ng lasa. Alam nyo kung ano? Kung mako-contaminate. Halimbawa, meron akong isang kutsarang asin at isang sakong asukal. Malalasahan nyo pa asin? Hindi dahil nawala. Ang problema sa asin, na-contaminate na siya. Nakuha nyo? Na-contaminate siya ng impure, na-degrade yung salt, yung asin. Amen? Ano pa? Yung additive na degradation ng tawag, yung asin, lalagyan mo na isang chemical, magiging mapait eh. Hindi na siya maalat eh. Nilagyan mo na isang active degradation mo yung tawag dyan eh. Nilalagyan mo ng additive eh. Okay. Pag nangyari yon, nawawalan ng lasa. Tama? Tama? Okay. Ang ating Panginoong Yesus, sabi niya, kayo ang asin ng lupa. Pero, pag-ingatan ninyo,
na mawala ang lasa nyo. Ibig ko sabihin, pwedeng mawala eh. Hindi dahil pinabayaan ka ng Panginoon, hindi dahil doon, kundi dahil ikaw mismo, na-dilute ka, nalunod ka sa mundong ito. Nalunod ka sa kamunduhan. Nalunod ka sa mga kasinungalingan na pinapakain sa atin, sinusubo sa atin ng mundong ito. Kaya nga si Kristo sabi niya, magbago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isipan. Ano niyo ba yon? Tayong mga tao ngayon, kinukondisyon tayo ng mundo eh. Hello? Winawarningan tayo na huwag mawala yung integrity ng asin. Pag-ingatan ho natin yan. Amen? Amen? So ano ibig ko sabihin? Ang mga tagasunod ni Kristo pala, dapat noong una gusto kong maintindihan ninyo, there are 3 things na gusto kong maintindihan nyo sa turo na ito. Una hindi natin pinagtatrabahuan na maging asin. Tama? Si Lord ang gumawa noon. We become salt of the earth. Ginawa niya tayong asin ng lupa. Binago niya tayo. In fact, gusto ko sabihin sa inyo, na kapag ikaw ay sumunod kay Kristo, sabi niya, I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. Amen? Sabi niya, I know my plans for you. Alam ko ang plano ko para sa inyo. Hindi para pasakitan kayo, kundi para bigyan kayo ng magandang hinaharap. Magandang buhay. Yan ang plano ng Panginoon. Ginawa niya tayo, pero ang asin ng lupa, kailangan naman pagsikapan mo na manatili kang puro. Hindi na dilute. Hindi na contaminate ng ng kasalanan at ng kamunduhan. Do not allow na tayo po bilang asin, magawa natin yung purpose natin, huwag tayong malunod sa ginagawa ng daigdig na ito. Amen? Amen? We must embody and live out the qualities of the salt. Gawin mo. You as a salt can preserve. You as a salt can add flavor. Amen? Ikaw bilang asin can heal, can be part of healing ng iyong mundo, ng iyong kapwa, ng iyong daigdig, ng iyong pamilya. Amen? Amen? Ibig ko sabihin, may gagawin kang significant sa buhay mo. Hindi man ganun kasikat, hindi man high profile, but you can change the world that you live in. You can influence kahit paano. Paano? Struggle ba? Hindi. Just live out. Ipamuhay mo lang yung mga turo ng ating Panginoon. Yung mga pangaral niya sa ating mga buhay. Bakit? Binigyan niya tayo ng kakayahan na gawin ito. He made us the salt of the earth. Amen? Amen? And we lose our saltiness. Ayan. Mawawala yung pagiging asin natin kung papayagan lang natin na maghari sa atin ang kasalanan, maghari ang lahat ng ino-offer ng daigdig na ito, ng mundong ito. Amen? Kino-contaminate yung iyong identity bilang asin sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya ako, nung ako'y naging mananampalataya, may nagawa akong kanta nung kaya nawala na yun eh. Sinali ko yun, nanalo pa yun eh. Yung ginawa ko lang doon, sabi ko, nung nakakilala ako sa Panginoon, yung pananaw ko nagbago. Yung mga dating walang sigla, nagkaroon na ako ng pag-asa. Kaya yung buhay ko, nagbago, hindi naman bigla, but it changed from glory to glory, paunti-unti. Amen? Why? Binago kasi ni Lord ako eh. Amen? Amen? Ano pong sinasabi ng Bible? Huwag na yung salita ko. Salita na lang ng Diyos. Ano payo niya sa mga asin ng lupa? May payo siya sa ating lahat.
Tingnan nyo, sinulat yan ni Pedro. The Apostle Peter wrote, yung unang sulat niya sa mga mananampalataya. In chapter 1, unang chapter, ano sabi niya agad? In verse 13, kaya, nakalagay dyan, no? Ano? Kaya, sino maghahanda? Di ba tayo? Ihanda ninyo ang inyong isipan para sa dapat ninyong gawin. Kaya hindi natin kinakaligtaan na mag-aral ng mga salita niya. Inahanda natin ang ating mga isipan para malaman natin yung mga dapat nating gawin. Magpigil kayo sa sarili at lubos na asahan ang pagpapalang mapapa sa inyo kapag naihayag na si Yesu Kristo. Tulad ng mga masunuring anak, huwag na kayong mabuhay saan? Sa masasamang hilig na ginagawa ninyo noong wala pa kayong kaalaman. Amen? Amen po? Mga kapatid, ihanda ho natin ang ating mga isipan. Ito ho ang dahilan kung bakit nag-aaral tayong lahat. Upang ihanda ang ating isipan sa mga dapat nating gawin bilang mga tagasunod ni Kristo. Amen? Kaya ho, importante na ang salita ng Diyos ay atin nung kinakain, pinag-aaralan, tinatanggap, pinagyayaman sa ating mga buhay. Amen? Amen po? So sana po, sa umagang ito ay may nakaintindihan ho tayong lahat. Amen? Kasi ho, habang tumatagal itong pag-uusap natin, ay akin nung ibibigay sa inyo yung mismo mga turo ng Panginoon. At yan ang ating pagsasalu-saluhan para ho mapagtibay natin ang ating mga sarili at higit sa lahat, mapaghandaan natin ang ating mga isip. Alam mo bakit yon? Sabi ni Solomon, because as a man thinks in his heart, so is he. Kung ano daw iniisip ng tao sa kanyang kaibuturan, yun siya. Amen? Kaya pag-ingatan natin kung saan natin itinutuon ang ating mga isipan. Amen? Amen? Kaya yung iba, pag puro malungkot yung pinagtutuunan mo, magmumukha kang, pasas. Pag puro galit, kaya nga ako pinag-iisipan ko, sa sarili ko, pinipili ko yung pinagtutuunan ng isip ko eh. Amen? Pag problema ang pinagtutuunan mo, magmumukha kang problematic, siyempre. Di ba? Pero pag ang Panginoon ang pinagtuunan mo, hindi ka, di ba lahat ng mabuti, lahat ng maganda? Amen? Kaya ang dami-dami yung kayang gawin ni Lord. Basta ang gusto kong makita niyo yung kapangyarihan niya. Itong mga pag-aaral natin, ang layunin ko, makita ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi alam ko, bawat isa sa atin ay may pangangailangan. Amen? Makita ninyo na una sa lahat, buhay siya. Totoo siya. Kumikilos siya sa buhay natin. Kung paniniwalaan natin ang ating Panginoon. Amen? Amen?